Ang Diyos ay mapagpakumbaba, habang ang Diyos ang pinakamakapangyarihang nilalang sa sansinukob. Siya rin, at the same time, ang pinakamapakumbaba. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban." Lucas 2:10-12. Pinili ng Diyos ang pinakamababang posibleng pagpasok sa ating mundo, bilang isang hindi nakakapinsalang sanggol na nakahiga sa isang labangan. "Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay madali, at ang aking pasanin ay magaan." Matthew 11:28-30. Paanong si Jesus, ang anak ng Diyos, ay magiging mas malinaw? Sabi niya, "Ako ay maamo at mapagpakumbaba ang puso." At sinabi sa kaniya ni Jesus, "May mga lungga ang mga zora, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapuwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kaniyang ulo." Matthew 8:20. Dito ipinakilala ni Jesus ang pinakamahihirap na miyembro ng lipunan, ang mga walang tirahan. At siya'y kanilang dinamta ng kulay ube. At nang makapagkamakama ng isang putong na tinik, ay ipinutong nila sa kanya. At nagpasimula silang siya'y batiin, "Aba, hari ng mga Hudyo." At sinaktan nila ang kaniyang ulo ng isang tambo, at siya'y niluluraan. At pagkaluhod nila, siya'y sinamba. At nang siya'y kanilang malibak na, ay inalis nila sa kanya ang kulay ube, at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit. At siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At siya'y kanilang ipinako sa krus. At kanilang pinaghati-hatian ang kaniyang mga damit, na kanilang pinagsapalaran kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At ipinako sa krus na kasama niya ang 2 tulisan, isa sa kaniyang kanan at isa sa kaniyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, "At siya'y ibinilang sa mga suwail." Marcos 15:17-20, 24, 27-28. Mula sa kanyang abang kapanganakan hanggang sa kanyang pagpapako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw na si Jesus, ang anak ng Diyos ay patuloy na nagpakita ng kaamuan at pagpapakumbaba. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Mika 6:8. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Kapag naunawaan natin ang kababaang loob na ipinakita ng ating lalakad na naaayon sa Diyos, paano natin mapapayagan ang isang pinakamaliit na pagdududa tungkol sa kanyang pagiging mapagkakatiwalaan? Tayong lahat na parang tupa ay naligaw. Tayo ay lumiko bawat isa sa kanyang sariling lakad. At inilagay sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, at siya'y napighati. Gayon may hindi niya ibinuka ang kaniyang bibig. Siya'y dinala na parang kordero sa patayan, at gaya ng isang tupa, sa harap ng kaniyang mga manggugupit na pipi. Gayon hindi niya ibinubuka ang kaniyang bibig. Siya ay kinuha mula sa bilangguan, at mula sa kahatulan. At sino ang magpapahayag ng kaniyang lahi? Sapagkat siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay. Sapagkat ang pagsalangsang ng aking bayan ay sinaktan siya, at ginawa niya ang kanyang libingan kasama ng masama, at kasama ng mayaman sa kanyang kamatayan, sapagkat hindi siya gumawa ng karahasan, ni may anumang daya sa kanyang bibig. Isaiah 50:6-9.
Our Daily Devotional, February 9, 2025. Galing sa aklat ng mga gawa ng banayad natin na Diyos, pahina 106-108. Pagpalain kami na mahal kong kapatid sa araw na ito, at madama mo nawa ng patuloy kung paano ka, hanggang ngayon pinaglikuran at sisamahan ng ating mapagkumbabang Diyos. Maranatha.